So ngayon po sa umagang ito, ang tatalakayin naman natin is about worship. Dahil may ing tayo, worshiping. Worshiping. Okay? Kailangan maunawaan po natin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng, ng worshiping? Paabot nga yun. Nasa mid. Ang alam natin worship ay pagpupunta sa church. Sa kapunta, mag-worship ako sa church yon pagpunta natin. So, ngayon, obserbahan natin, tingnan natin, aralin natin, what is the pattern, principles, and practices of the first century church with regards to worship or worshiping. Okay, buksan muna po natin sa Acts chapter 2, verse 46 hanggang 47. Ito po sinasabi, they worshipped together at the temple each day. All the while praising God. Yan po yung pinutol na yan. All the while praising God. Tingnan natin. Acts chapter 2 verse 46 hanggang 47. Ito yung ating tatalakayin ngayon. So, please bear with me. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who are being saved. Okay? Yun po ang ating tatalakayin sa umagang ito. At sabi naman sa English, ibang version ng New Living Translation, and they worship together at the temple each day. And all the while, praising God. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon, gabayan niyo po nawa kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. Ang panalangin po namin, O Diyos, ang inyo pong mensahe ang makarating sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. And may the Holy Spirit help us, O Lord God, and fill us so that we can apply it into our daily lives. Salamat po, Panginoon. Ito pong dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. They gathered to worship daily, mga kapatid. Malinaw na malinaw po yun. Nagkakatipon sila para manambahan o sumamba sa Panginoon araw-araw. Araw-araw. Hindi po ito weekly lamang. Yung kanila pong naging pattern, araw-araw silang nagkakatipon para sumamba sa ating Panginoon. Tayo po, once a week. Once a week tayo, no? Means may malimit yung once a week, medyo sumasablay pa tayo. Hindi po lahat na a-attendan natin yung once a week natin. Pero sila mga kapatid, very eager sila. Daily ang ginagawa po nila. Hindi po ito nangyayari sa templo lamang. Hindi lamang sila nagpupunta sa templo once a week para sumamba. Nangyayari po ito araw-araw sa temple, sa templo at saka sa private homes nila, sa kanilang mga tahanan. They gathered together to worship. Yun ang ginagawa po nila. Sumasamba sila, sama-sama sila. Tingnan po natin kung gaano kasimple lamang itong ginagawa nila noon. Sila po ay mga grupo ng mga tao. Halimbawa, mga mananampalataya. Kayo po, bawat isa sa atin. Let's say, 2 family, 3 family, 5 pamilya o kaya mga magkakagrupo, grupo ng mga tao that they come together. Anong ginagawa nila? Sharing their lives and experiences with one another. Nag-sharing time sila sa isa't isa. Ang pinag-sharean po nila mga kapatid ay ang buhay nila. Hindi po yung buhay ng iba. Lika, magkita-kita tayo nang mapag-usapan naman natin yung buhay ni ganito, buhay ni ganyan. Hindi po ganon. Ang kanila pong pakay, sa tuwing sila po ay nagkakatipon-tipon, ay upang pag-usapan yung buhay nila. Halimbawa ako, isi-share ko yung buhay ko. Kayo po, kung kasama sa grupo na ito, isi-share nyo yung buhay ninyo. Sharing with one another's experiences. Yung daily experiences natin, ang sinishare natin. So, ano pang ginagawa nila? Sacrificing. Sacrificing in order to meet the needs of others. Nagsasacrifice po sila. Para halimbawa, sa kagrupo nila, wala namang kakayanang bumili ng pagkain, yung iba po nagdadala ng pagkain. Nagpapakain sila. So, kung ano po yung pangangailangan nung nasa grupo nila, nagsasacrifice po sila.
yung bawat members ng group na nakikipagtipon sila. So, anong ginagawa pa nila? They are praising God for the things that He has done at sa mga accomplishment na na-achieve po nila. Pinupuri talaga nila ang Panginoon. Sinasamba nila ang Panginoon. Bakit? Kasi Diyos siya na dapat sambahin, ang ating Panginoon. At nagpapasalamat sila sa Panginoon, binabahagi nila testimonies kung ano ang ginawa ng Panginoon for His kingdom. Alam nyo ba, halimbawa ganito, alam nyo, kanina nung naglalakad ako, may nakasalubong ako, parang lulugo-lugo siya. Then I prayed for him. Diba? Pinanalangin ko siya. Hindi ko alam kung ano problema niya, pero pumayag siya na ipanalangin ko siya. Yun po yung mga bagay na pinag-sharing nila. Yun yung mga bagay na pinag-uusapan nila pag sila po ay nagkakatipon-tipon. Halimbawa, yung kapitbahay namin, narinig ko, umiiyak yung anak, sa gutom pala. So, sa biyaya naman ng Panginoon, yung naluto namin, sobra pala sa amin. So, ibig sabihin, pwede kong i-share sa kanila yon. So, shinare namin. And then, nakakain sila, maya-maya, tahimik na yung bata, nakatulog, nabusog, solved na. Di po ba? Alam niyo yung mga ganon? Sample lang po yun, na example lang po yung mga bagay na yun. So they're sharing their experiences, daily experiences with one another, praising God for what He is, for who He is, and pinapatotoo nila yung mga accomplishment nila for the kingdom of God. Ganon po yun. Ganon ang ginagawa nila. No one took the credit. Walang papuri sa bawat isa. Walang sinasabi na, alam nyo ba? May nagawa ko. Galing ko. Ako ito. Ako yan. No one took the credit. It's the credit belongs to the Lord. Ang lahat ng papuri ay sa Panginoon. Kaya di ba lagi natin sinasabi, to God be all the glory. At ang lahat ng pasasalamat, binabalik nila sa ating Panginoon. Wala po silang mga issues na kagaya ng mga modern churches ngayon. Ang mga modern churches ngayon, tayo po sa panahon natin, ang daming mga issues. Problema natin, wala tayong instruments. Problema natin, mga mumurahin yung instruments natin. Issue po yun. Di po ba? Yun ang mga issues ng ating mga modern churches. Parang ang isang church na medyo maliit at mahirap ang kalagayan sa buhay, abang-aba, awang-awa sa sarili. Awang-awa sa sarili kapag nakita yung kanilang, na-compare yung kanilang church sa ibang church. Di po ba? Kaya amazed ang maraming Kristiyano pag napunta sa mga malalaking church, yung mga mega churches. Wala po tayong problema sa mega churches. So, hindi po tayo nagsa-sour graping. Hindi tayo bitter sa mga bagay na. Pero marami pong churches, yung nagkakaroon po sila ng issues dahil low-tech. Low-tech yung gamit, hindi masyadong magandang instruments, hindi nakakapag-rehearse. Di po ba? Ano pa mga issues nila? Na-argue pa nila yung kanilang mga kakantahin. Di ba, alam niyo mga churches, may mga churches na nagkakaproblema. Pagka kumanta ka ng mga style Planet Shakers, ayaw na matatanda, ayoko na mag-church, hindi naman ako makasabay sa kantahan eh. Pag kinanta mo naman mga himnaryo, yung mga kabataan naman, boring naman dito. Walang issues. Ang Old Testament, ang Old Testament, ang early believers, ang first century believers, wala silang issues na ganun. Hindi nga nila pinag-usapan ng Planet Shakers eh. Malamang. Wala pa nun eh. Meron nga nag-aaway, sabi nila yan. Pastor, pakanta naman natin yung Hell Song. Sabi ni Pastor, wag yan. Hell Song. Hindi Hell Song yon, Hill Song. Wala silang issues doon. Pag kumanta sila, dire-diretso sila kanta. Sa atin ba, may issue ba yon? Pagka may kanta na, ba't mo ganyan pinakanta? Walang issues. Yung mga modern churches, yun ang issues. Alam nyo, yung mga mega churches, meron silang meron silang different types of worship. Itong worship na to, 7 to 8:30, English. Tapos 9 o'clock to 10:30, Tagalog. Tapos sa hapon,
may worship sila na himnaryo ang mga kantaan. Sa pinakagabi, ang worship ng mga songs naman nila ay mga fast songs, mga modern. So mamimili ka. Issue pa rin po yun, tingnan nyo yung mga believers doon. Basta sila nagsama-sama. Okay sila. Walang issue. They just came together, shared the wonderful things that God has done in their lives. Ganon ang ginagawa nila. Walang issues. And as a result, they worship God. Simple. Simple lang. Ganon lang. Basta magsama-sama tayo. Para sa Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon. Ganon lang. Wala na pong mga issues. Basta tayo pag nagkita-kita mga kapatid, ang main idea is to worship God. Tama po ba? Yung mga ilang issues palampasin natin yun. Mainit. Mainit naman sa church na yun. Hayaan mo na. Buti nga dito lang tayo naiinitan Hindi sa impyerno. Di po ba? At hindi natin mararanasan na mapunta sa impyerno. Why? Because of our faith in God. Ngayon, kung mainit man ito, ayaw mo niyan, kumanta ka na sa Panginoon, nakapag-exercise ka pa. Di po ba? Na-burn pa yung fats and trans fats, pati sebo. So, compare natin yung contemporary pattern ng ilang mga 21st century churches today. Sa mga panahon natin ngayon, kapag pinag-usapan ng mga tao, mga Kristiyano, ang tungkol sa worship services, ang ibig sabihin po nila ay parang uma-attend ka sa parang concert na gawain. A concert-like service. Kagaya ng pag-attend ng concert ni Taylor Swift. May mga Taylor Swift ba dito? Hindi ko po alam yun. Okay? Hindi ko alam yung mga Swifties na yan. Wala akong dyan. Ewan ko lang yung iba dyan, baka may friendship bracelet pa. Yan. Tinago. Si nanay lang. Alam niyo si Nanay Bita? May friendship bracelet. Sabi ko, Swifties pala si nanay. Di ba? Pero yun ay concert talaga yon. Kaya lang, ang problema, pag kinompare natin yung early first century church to our contemporary church ngayon, parang pag sinabing worship service, dapat parang concert ang style. Di ba? May usok-usok pa. May apoy-apoy pa. Tinanggal natin yung natin dito, yung smoke machine natin dito, tinanggal. Nagkamali kasi. Ewan ko, pero nawala kasi yung ating remote May nagdurog yata ng remote. Kasi minsan may nagpatotoo dito, sabi, pinagpe-pray ko talaga kung dito na ako nililid ng Panginoon mag-stay sa church na to. Nung nagpe-pray ako, binigyan ako ni Lord ng sign. Di naghihintay ang lahat, di ba? Sabi niya, ang sign, biglang nakita ko, umusok yung paligid. Sabi namin, naku po, yung smoke machine natin yun. Nung pag-upo, sabi ko, kapatid, gusto ko lang i-inform ka, may smoke machine tayo andun. From time to time, pinapaano yan. Kaya simula noon, hindi na. Nawala yung remote. Hindi ko alam kung sino kumuha. Pero alam nyo, sa totoo, di po ba, parang hindi nabe-bless yung ibang mga tao kapag hindi maganda tugtugan. Parang hindi nabe-bless yung mga ilang Kristiyano pag uma-attend sila sa hindi komportabling church. Mainit, yung upuan, masikip. Parang yung sounds, basag-basag naman. Parang yung praise team kulang sa rehearsal. Yung tunog hindi buo, kailangan tug 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 tug. Parang concert, di ba? Parang kaya mga Kristiyano, mga kapatid, namimili sila ng mga churches. Tingnan niyo. We're not against mega churches. Pero ano pong nangyayari sa mga Kristiyano? Pupunta sila sa mga mega churches. Doon sila makiki-attend. Lalo na po yung mga may hurts sa kanilang local church. Pag na-hurt sa isang local church, pupunta doon sa ibang mga churches na kung saan pwede sila magtago. Hindi ka madedetect na ang feeling mo nakapag-church ka, naka-worship ka, pero nagtatago ka lang doon.
Yung iba naman, sadya naman talagang umaalis. Sadyang umaalis sa church nila kasi disappointed dahil yung church nila masyadong maliit, hindi maganda yung mga equipments. Yun po yung comparison ngayon, yun nangyayari. Ito yung mga reasons kung bakit marami pong pastors and church leaders today are getting stressed dahil sa dami ng preparations. Na-stress yung mga daming mga churches ngayon. Yung pastor, stress na stress. Kasi pagka inisip nila, yung natin, pangit ng sounds. Alam niyo ba, mga usap-usapan, dapat kapag bibili kayo ng mga equipments, dapat yung mamahalin, yung maganda. Alam niyo, yung microphone pa lang. Yung microphone, may microphone na mga 45,000, di ba? 45,000. Ito bang sa atin, ano lang to, no? 4, 2, 5? 4, 2, 5? Ano ba to? Magkano? Naglalaro sa 4 to 5,000? Oh, 3,000 lang pala. 3,000? 3,2? Yung iba, 45,000. Kaya nung minsan mayroong gathering sa Salinas Ministerial Fellowship, bagong-bago ang microphone ng JHTM. Tapos yung huling gumamit, inilapag na gano'n, paglapag, gumulong, bag. Sabi nila, Pastor Philip, Sabi ko, Sir, mahal yata yung microphone nyo. Paano mo nalaman? Sabi niya, kasi yung reaction nyo, sabi ko, kakaiba. Sabi niya, 45,000 yun eh. Yung tipong, kahit bumabulong ka, dinig na dinig ka. Pag bumulong, parang ang linaw-linaw. Yun ang problema mga kapatid. Marami pong pastors, church leaders, workers na i-stress dahil sa preparations. Yun ang dulot ng mga modern church ngayon. Unawain po natin ito, mga kapatid. Worship and praise is a direct result of being filled with the Holy Spirit. Ang worship, ang praise is a direct result of being filled with the Holy Spirit. So, as the Spirit fills or controls us, pag pinuspos ka ng Banal na Espiritu, kapatid, pag pinuspos tayo ng Banal na Espiritu, ang puso natin will begin to overflow with joy. Yung pagsamba talaga sa Panginoon, kusang lalabas yan pag napuspos ka ng Banal na Espiritu. Kaya kahit pumunta ka sa lugar na napakaganda ng tugtugan, kung walang kapuspusan ng Banal na Espiritu sa puso mo, sa buhay mo, hindi mo mararanasan yung tunay na pagsamba. Yes, makaka-jump ka dahil mapapaindak ka talaga eh. Kapag lahat tumatalon, di ba? Pag nagkantaan sa mga concert, one way, di ba? Jesus, mapapalundag ka. Pero after that, na-experience mo ba talaga yung tunay na pagsamba sa Panginoon? Masasabi mo ba talaga na naibigay ko yung the best ko sa Panginoon? Or nakiliti ka lang? Nakiliti. Parang na-excite lang. It is a result of the infilling of the Holy Spirit. And when we say infilling, pagka tayo'y filled, iba po yung indwelling ha. Tatandaan niyo po yan ha. Ito yung matagal na nating pinopoint out dito. Pag indwelling, nananahan ng Holy Spirit sa buhay natin. Nandyan na. Nasa iyo na, kapatid. Wherever you go, kasama mo ang Holy Spirit because He dwells in your life. Ang infilling, ang pagiging filled, ibig sabihin, controlled tayo ng Banal na Espiritu. So, kung hindi mo hinahayaan ang Holy Spirit na kontrolin ang buhay mo, ibig sabihin, you are not filled by the Holy Spirit. Nandyan lang siya. Pero hindi mo siya hinayaan to take control of your life. Okay? So, ito ay effect, yung infilling ay effect ang worship ay effect ng ating infilling of the Holy Spirit. It will overflow with joy and words of praises to God comes forth like a fountain from our lips. Lalabas at lalabas po yan. Yung mga pagpupuri sa Panginoon. Lalabas talaga yan. Kaya tingnan ninyo yung mga laging taong na pupuspos ng Banal na Espiritu. Yung mga taong laging nananalangin, yung laging nag-worship, kahit sino kausap, natatawag nila, Panginoon, bayad ko po, Panginoon. Di ba? May mga ganon. Magbabayad lang sa jeep. Panginoon, bayad po. Ibig sabihin, kakagaling niya lang sa prayer time. Kaya lahat ng mukha ng... Naalala ko si Brother Adelino.
Kilala niyo po ba si Brother Angelino? Si Buboy? Si Buboy po, nandun na sa Isabela, no? Di nagsiservice. Habang siya po ay nakikinig, nakakaramdam siya ng pagsamba sa Panginoon. Karamdam siya. Pagkatapos, bigla siyang napasigaw, Amen! Hallelujah! Pumalakpak siya. Lingo na sa kanya lahat yung mga Baptist Church pa naman. Sabi niya, sabi ko, okay lang yun. Okay lang yun. Ibig sabihin, nag-overflow. Amen? Yung pagka-baptist nun, talaga, yung fundamental. Tingnan po natin yung mga ilang mga bagay na sinabi ni Apostle Pablo. Sa Ephesians chapter 5, verse 18 to 20. Ephesians 5:18 to 20. Don't be drunk with wine. Don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves, and making music to the Lord in your hearts, and give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, tignan po natin to. No? Sabi dito, i-consider natin to yung negative side. Sabi dito, the first part of the verse 18 is a warning. Anong warning dito? Don't be drunk. Don't be drunk. Huwag ka magpapakalasing. Why? Ano po yung effects ng alcohol sa atin? Teka lang po. Yan yung ato dyan. Ano po yung effects ng alcohol sa atin? Nakaranas na po ba kayo uminom ng alak? Yes, lasing-lasing kayo dyan. Pag kayo nalasing, anong effect ng alcohol sa inyo? Yung warning, sabi dito, don't be drunk with wine because it will affect your, number one, thinking. Pag nalasing tayo mga kapatid ng alcohol, ng alak, magkaka-epekto ito sa ating pag-iisip. It causes you to develop wrong judgment. Maraming tao, pag nakakainom, yung pag-iisip niya mali. Nagkakamali ng mga desisyon sa buhay. Sige, painom lang kayo. Bahala dyan. Kuha na kuha sa tindahan. Kinabukasan, baon sa utang. Wrong judgment. Lasing na eh. Tapos, makikipag-usap, magkakaroon ng maling mga desisyon sa buhay. Lasing na kasi eh. Yun ang problema kapag ka nakainom. Ano pa? Pangalawa, behavior. It makes you have differently. It makes you behave differently. Either too good or too evil. Yung behavior natin, hindi lang yung takbo ng pag-iisip nagkakamali ang tao ng desisyon kapag ka nalalango sa alak. Pangalawa, yung behavior natin. Nagkakaroon tayo ng maling asal. Nagiging pangit yung ating pag-uugali. Di po ba? Kaya may mga times na, alin sa dalawa, either maging mabait ka o gumagas pa ang ugali pag nakakainom. May mga tao yung kapag ka nakainom, napaka-sweet. Sabi sa kausap sa kainuman, alam mo pare, love kita pare. Kahit pareho sila lalaki, holding hands, nakakita na ba kayo ng mga lasing? Pag nakita yung mga lasing na ang effect sa kanilang pag-inom nila nagiging good sila, nagiging mabait, yakap sila magkumpare. Mahal din kita pare. Walang iwanan. Good yun. Pero hindi pa rin maganda. Saka nakakita na gagano ng mga lalaki, magkumpare na. Yung isa naman, nagiging bad naman yung behavior. Nangaaway. Nangahanap ng gulo. Sino ang matapang dito? Labas. Labas ang lahat ng mga matapang. Diba? Ano yun? May nag-viral noon, diba? May dalang tubo. Lasing siya, nagwawala sa kalsada. O lahat ng mga motorista, hinaharang niya. Saktong-sakto naman, isang truck ng mga sundalo ang dumaan. Pagbaba, puro mga naka-armalite, takbo.
Yung behavior natin mga kapatid, tandaan nyo po yan ha, pag nakainom ng alak. Yung thinking, nagkakamali. Pumapangit ang thinking natin. Yung behavior, sumasama. Nagbabago yung behavior natin. Yung speech natin, it affects the way you speak. Ano nangyayari sa atin? Di ba? Yung lolo ko noon, pagka sumahod yun, kasi ano yun US veterans yun. Kukunin niya, dadalhin sa kanya yung cheque. Pagdala ng cheque nung kartero, bibigyan na ng tip yun. Tapos pupunta ang lolo ko sa bangko, ipapa-cash yung cheque na yun. Ang lolo ko lagi nagpapamada yun. Architect yun Talagang aalis yun, pamada yun, gwapong-gwapo. Pag uwi nun, uuwi yun, may mga pasalubong, ganyan, may mga prutas. Talagang kumain kayo dyan, papasok sa kwarto yun. Paglabas uli nun, Einstein na ang buhok nun, sabog-sabog na yun. Pero bago yun po, makikita namin, nakaumbok dito. Naku, si daddy, may bilog na naman. Paglabas nun, sabog-sabog na nun. Si Poklay. Gaganon yun. Kasi yung kapatid namin, si Nikki, Poklay ang tawag. Nasa si Poklay? Poklay! Pag nakakainom po ang tao, nagkakaroon ng effect sa ating speech. Nauutal-utal. Kung ano-ano na ang sinasabi. Effect po ng alak yan. Hindi lang yon. Ano pang effect ng alak sa paglakad? In your walk. Obviously, yung mga drunk people ay sila, pasuray-suray. Pero sabi ng isang manginginom sa Ternate, ako, pag nalalasing, hindi nyo ako nakitang pasuray-suray. Oh, grabe no. Bakit kuya? Magaling ka minom? Malakas ka? Hindi, pastor. Gapang ako. Gapang. Hindi nga naman sumusuray. Gapang. Alam niyo yung sabi nung Sabi nung asawa, lasing ka na naman Umuwi ka lasing? Hindi ako lasing. Lasing ka, uminom ka lasing. Hindi nga ako lasing. Paano mo nasabing lasing ako? Nasaan ang wheelchair mo? Sabing ganun, nakauwi ng walang wheelchair. Ibig sabihin, gumapang. Nagkakaproblema sa paglakad. Kaya yung mga lasing, hindi makauwi. Isang hakbang pa abante, dalawa pa balik. Di ba isang hakbang? No? Gumagano sila. Kaya tingnan nyo, kahit na gaano ka kadesente, papasok ka sa opisina, pagkatapos nyo ng opisina, inuman kayo. Pag-uwi ng desenteng umalis sa bahay, pagbalik niya, ang pangit-pangit na itsura niya. Okay? But wait, there's more. Pag malimit na giinom, nagkakasakit talaga ang tao. Kakaroon ng yung sa liver, di ba? Yung liver, diseases, internal organs natin, nagkakaproblema, yung heart, at yung cancer. Negative po yun. Sabi ni Apostol Pablo, do not get drunk. Do not get drunk. Uy, ibig sabihin, pwedeng uminom. Huwag lang magpapakalasing. Alam niyo mga kapatid, bakit ba tayo mga Kristiyano, dinidiscourage na nating mag-inom? Kahit hindi naman binawal sa Biblia. Hindi po ba? Hindi naman binawal talaga sa Biblia. Si Apostol Pablo nga, sabi niya kay Timothy, huwag puro tubig lang iniinom mo. Uminom ka din ng alak. Kasi para panunaw, si Timothy kasi may sakit sa tiyan na hindi matunawan. So sabi ni Apostol Pablo, uminom ka din ng alak panunaw. Ngayon mga kapatid, ang mga taong kagaya po natin, kapag hinayaan natin ng isang bagay, nasasanay po tayo, sasanay, hanggang sa mamalayan na lang natin, lango na tayo. Nagsimula lang tayo sa patikim-tikim. Pinilit pa ngang gustuhin. Di po ba? Anong sabi sa bandang dulo? Lola, pahingi ng pantoma. Lasinggero na. Ayaw natin maging ganun. May mga churches nga, sabi nung church na tinanong ko sa Australia, sabi niya, Manuel, dati ang aming wine talaga sa Santa Cena. Kaya lang, na-observe namin, maraming mga dating alcoholic ang na-triggered. Triggered sila. Na-triggered yung pagiging alcoholic nila, so bumalik yung pag-iinom nila. Kaya, alimbawa, in our fellowship gathering, magkaroon tayo ng inom-inom. Bukas makalawa, doon na tayo excited sa inuman na yun.
Bukas makalawa, yun na yung hinahanap-hanap natin. That's why we don't want to start a culture ng ganong bagay. Kaya, sometime, sabi ko, may mga sinabihan ako, pagka po meron ng nilalabas, halimbawa nag-gathering tayo, pag kami nilalabas ng alak, that's your signal for me to go home. Pag naglabas na kayo ng alak, ibig sabihin, Pastor, uwi ka na para makapag-inuman na kami. Uuwi na ako. Para mapakita ko po sa inyo na we discourage those kind of event. Kasi hindi naman talaga makakabuti sa atin. Okay po ba yun, mga kapatid? Kung ayaw ninyo, basta maglabas kayo, babay lang. Babay na lang. Signal na yon. Uwi ka na, Pastor. Tagal-tagal mo, makipagkwentuhan, di tuloy kami makapag-inuman. Kasi ang magiging tendency talaga, masasanay tayo. Hindi na natin ikaka-excite yung fellowship na mag-worship tayo kay Lord. Ikaka-excite na natin, meron ba tayo dyan? Meron bang mga pinalalamig dyan? That's the main problem. So, yung simula pa lang na parang harmless naman, pero later on, magiging harmful. In a positive consideration, tignan po natin to. Now, notice how, kung paano i-connect ni Apostol Pablo yung pag-inom, pagiging lasing sa alak, sa pagiging lango sa banal na espiritu. Paano ba niya i-connect ito? Bakit? Because yung alcohol and the Holy Spirit may effects parehas. The infilling of the Holy Spirit ay mayroong effects sa ating buhay. As wine or alcohol affects one's thinking, attitude, speech, and walk, so does the presence of the Holy Spirit upon one's life. Mayroon din ganon. Yung effect ng basta kung paano tayo naapektuhan ng alcohol, may epekto rin sa atin ang banal na espiritu kapag tayo napuspos. When we are filled with the Holy Spirit, when we allow Him to have full control over our lives, pinayagan natin siya, ano mangyari? There will be notable changes in the way we think. Magbabago yung ating pag-iisip. Ano pong pagbabago? We change our focus from evil to godly thoughts. Pagpuspos ka ng banal espiritu, kapatid, pagpuspos ako ng banal espiritu, ang laman ng pag-iisip natin magiging maka-Diyos. Hindi makamundo. Meron ba namang puspos ng banal espiritu malaswa ang takbo ng pag-iisip? Meron ba namang puspos ng banal espiritu na ang pag-iisip masama? Yung hangaring masama sa tao, hindi po. Ang effect ng kapuspusan ng banal espiritu sa atin, magkakaroon ka ng godly mind, godly mindset, godly thinking, godly thoughts. And then yung behavior natin, we will behave good. Magiging mabuti yung ating mga pagkilos. We shift from ungodly to godly behavior. Kung tayo po ay magaspang sa pag-uugali natin, then we will become smooth. We'll become good person. Kung tayo po ay galaw-gaw, magkakaroon tayo ng pagbabago sa buhay. Sabi nung manager ng mga motels, may mga motels kasi noon, yung mga short time motels, yung Anito motels. Every week, nagba-Bible study kami doon, mga pastors. Alam niyo, sabi nung isang manager, mga pastor, babae ito ha, mga pastor, pwede ba kahit 1 linggo lang, huwag niyo muna kaming dalawin? Nakukonsensya na kasi kami, hindi na namin magawa yung dati namin ginagawa. Kasi ano ba ginagawa nila dati? Para ma-promote yung mga Anito motels, libre sila, sagot ng company, pupunta sila sa bar hopping sila. Iinom, sosyalan, makikipag-mingle sila sa mga managers, owners of the bar. Tapos, kakausapin nila yung mga prostitutes doon. Sasabihin, pagka may customer ka, dadalhin mo doon sa aming Anito. May commission ka. And then yung mga managers, kasama sa kanilang budget, yung gagamit sila ng babae. Kasama yun sa kanila. That's why yung may-ari, gusto niya na ma-transform ng Panginoon yung business niya na nagiging tulay ng pagkakasala ng marami. And praise God, wala na pong Anito motels. Lahat sinarado na. Naging emotional nung binababa yung kanilang emblem. Yung logo ng Anito motels, binababa. At ang itinataas ay emblem na ng kabanalan sa Panginoon. Wala na sila sa business na yun. Nagkaroon lang siya ng transition kasi pag bigla-bigla niya isinarado yun, paano yung mga inakay niya sa masasama? Gusto niya ibalik sa Panginoon.
gusto niyang dalhin sa Panginoon. And then yung mga hindi pumayag sa ganong kalakaran, hindi pumayag sa pagbabagong mabuti, sila yung nagsama-sama at bumuo ng Sogo. Nandun sila. Kasama na ngayon. Kaya biglang dumami ang Sogo. Yung Pogo, iba naman. Pogo, no? Ayun pa. Problema pa yun. So, pagka tayo puspos ng Banal na Espiritu, magkakaroon ng pagbabago sa ating kaisipan. It will affect the way we think. It will affect our behavior. It will affect our speaking. Ano ba ang mangyayari sa atin? Instead of complaining and evil speaking, we become thankful. Kapag kapatid na puspos ka, na control ka ng Banal na Espiritu, hindi ka magko-complain. Hindi ka, yung salita natin, magbabago. Hindi ka magiging parang ang sama ng loob mo sa mundo. Kung anong meron ka, you will begin to thank the Lord for that. Ngayon, sobrang init, di ba? Sobrang init. Pag sinabi ng mga tao, init-init naman. Grabe naman, init. Ano yung mga mag-aasawa na nagkakaproblema sa bahay? Grabe. Impyerno na tong bahay na to. Pagka ganun ng ganun, complain ng complain. Pagka ikaw kapatid, may asawa ka at lagi ka nagko-complain sa napangasawa mo, sa dinami-dami naman, siya pa napangasawa ko. Kapatid, hindi ka mag-grow. Hindi ka mapapabuti. Hindi ilalagay sa maayos ang pamumuhay mo if you keep on complaining. At kung marami kang hinahanap, wala ka sa buhay, hinahanap mo ng hinahanap, kino-complain mo. Una, yun ay kapahayagan na kahit sinasabi mong Kristiyano ka, ibig sabihin, you are not being filled or controlled by the Holy Spirit. Dahil ang isang taong controlled and filled by the Holy Spirit, hindi mo na i-complain yung mga bagay na yun. Instead, you will thank the Lord. Yung pagkain mo, anong pagkain? Anong ulam natin? Tuyo. Ay, salamat Lord, may tuyo kami. Kasi yung kapitbahay namin, parang narinig ko, wala silang ulam. Di ba? Paano mo nalaman? Sabi, anong ulam natin? May naamoy ka ba? Wala pa. O di wala pa niluluto. Di ba? Pero kayo may tuyo. Sabi nila, ang malunggay, masustansya, di ba? Malunggay. Pero alam nyo ba, nung nagpunta kami ng Pangasinan, ang daming malunggay doon. Akala nyo, pinauwian nga kami ng malunggay, mga bunga ng malunggay. Sabi na, meron din po doon sa Cavite. Hindi, dali nyo na yan, pastor. Kaya may dala kami malunggay na bunga. Pero ang sarap, sarap talaga. Sabi namin, ano ito, kahit araw-araw, healthy kayo dahil sa malunggay. Ang dami malunggay doon. Sabi lang, hindi, pastor, nakaka-high blood din yan. Kaka-high blood pala malunggay. Kasi yung isang lalaki, pag uwi niya galing trabaho, sabi, anong ulam natin? Sabi ng asawa, malunggay again. Sabi nga niya, malunggay. Sabi nila, malunggay na naman! Araw-araw na lang malunggay. High blood. Pero alam niyo mga kapatid, obserbahan niyo po ang sarili ninyo. Kung ikaw ay laging nagrereklamo, dapat mag-sorry ka na kay Lord. Lord, sorry po. Kung panay reklamo ko sa buhay, isa lang ibig sabihin nito, Lord, hindi ko kayo hinahayaan na i-control yung buhay ko. Tama ba yon? May sense po ba yon? May sense? Kapag ka panay reklamo ka sa buhay, ibig sabihin lang nun, hindi mo hinahayaan si Lord na to take full control of your life. Pero kahit na anong meron ka, nagpapasalamat ka sa Panginoon. That means contentment. It means you are being led and controlled by the Holy Spirit. So, may effect din sa ating pagsasalita. Pang-apat dito, may effect din ito sa ating paglalakad, sa walk natin. We are transformed from crookedness to righteousness. Sa pagiging masama, sa pagiging makasalanan, inaakay tayo ng Banal na Espiritu sa pagiging matuwid. So, wala na tayong pag-iisip na masama. Wala na tayong gawaing masama. Unti-unti. Kung hindi man tayo mabago overnight,
Di ba? Halimbawa, kapag tayo ay nagbibisyo, hindi ka man mabago overnight, pero sabi nga ng banal na kasulatan, day by day. Sa bawat araw na dumaraan sa buhay natin, nagbabago tayo. Yung dati-rati, nakakaubos ka ng 2 kahang sigarilyo sa isang araw. Ang dami nun, ano? Halimbawa, 1 kaha sa isang araw na sigarilyo na ubos mo. Dahil sa hinahayaan mong banal espiritu, puspusin ka, aba, sumunod na araw, kalahati na lang. Sumunod na araw, pa isa-isa na lang. Paunti-unti. Mahirap naman din kapag for the past 50 years o 25, 30 years na naging addict ka sa sigarilyo, wag agad-agad bibitawan. Meron tinatawag doon na withdrawal syndrome. Na bigla nagkakasakit yung tao. So, unti-unti. Sa buhay natin, may mga bagay na pwede nating bitawan yung kasalanan agad-agad. Ngayon tapos agad yan. May mga bagay na it takes time, araw-araw. Basta na mahalaga, nagbabago, at nagbabago, araw-araw. Pag puspos ka ng banal na espiritu, magbabago ka sa iyong mga landasin ng pamumuhay. Tingnan po natin yung verse na ito. First, the command is, be filled. Be filled. Ang ibig sabihin, totally surrender to the control of the Holy Spirit. Be filled, puspusin. Dapat kontrolado tayo totally. Allow Him to permit every nook and cranny of your souls. Ano ibig sabihin nito? Mabigat. Hayaan natin ang banal na espiritu na pumasok sa kaloob-looban ng ating kaluluwa. Sa buong buhay natin, sa buong pag-iisip natin, pahintulutan natin ang banal na espiritu na siyang mamuno sa atin. Pag sinabing, be filled with the Holy Spirit, hayaan natin siya. Let us be immersed in His wonderful presence. Bumabad tayo sa presensya ng Panginoon. Pag sinabi pong every nook and cranny of our souls, lahat ng aspeto ng ating buhay, aspeto ng ating yung mentalidad natin, yung mental capacity natin, dapat ang Holy Spirit na mumuno sa atin. Yung social life natin, dapat the way we connect with people, dapat nandun din ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Hindi po pwede yung pagdating sa church, kausap mo mga Kristiyano, God bless you kapatid, God bless you kapatid. Pag nasa friends ka ng mga, ay, chorba. Ay, masama pala yun, Masama ba yun? Sorry. Ay, mga charing. Diba? Sino po sa atin guilty doon? Yung, tayo, parang dual citizen. Sunday, tayo, yung heavenly citizen tayo. And then Monday to mas malaki pa. Mas marami pa yung araw na na hindi tayo mga kapatid, I mean, pagdating sa, madami akong kaibigan. Marami akong kaibigan bakla. May mga kaibigan akong tomboy. May mga kaibigan akong magnanakaw. May mga kaibigan akong mamamatay tao. May mga kaibigan akong hayagan talagang nagdanakaw, gumagawa ng masama. Kaibigan ko sila. Pero alam niyo mga kapatid, yung respect nandun. When you talk to them, dapat nakikita nila yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa'yo. Hindi tayo magiging doble cara na pagkaharap ko mga Kristiyano, ang pananalita ko Kristiyano. Pagkaharap ko yung mga unbelievers, ang pananalita ko, pag-iisip ko, lifestyle ko, pang unbelievers. Dati umattend ako ng di ba? Nag-TESDA ako, TESDA. Kasi si Joanne, hinatid ko lang. Mag-aaral siya, TESDA baking. Sabi sa kanya, Madam, baka may kakilala pa kayo? May slot pa tayo. Kailangan matuloy ito. Naku, sinulat niya ako. Tapos, ang mga kasama ko doon, 4 lang kaming lalaki. 25 kami, 4 kaming lalaki. Yung 2, bakla. Yung isa, absent pa. Tapos kagulo talaga. Pero alam nyo, praise God, kapag nagkakagulo sila, kahit na malalaswang usapan, bigla sila maglilingunan. Pastor, sorry po. Tatahimik sila.
Automatic ako opening prayer. Tapos sa bandang uli sabi nila, Pastor, saan ang church ninyo? Gusto daw sana nilang umattend. Kasi pwede ka naman makipagkaibigan sa kanila nang hindi ka napapasama. Pwede yun, di ba? Pero kapag Kristiyano tayo at kapag tayo ay sa ilang parte ng buhay natin, hindi nagte-take over, hindi natin nasusurrender ang lahat-lahat sa Panginoon, problema yun. Ibig sabihin, hindi tayo filled by the Holy Spirit. Second, the immediate effect. Singing, making music. Ito yung immediate effect nito. Pag puspos tayo ng Banal na Espiritu, we will sing. Ano kinakanta? Psalms, hymns, spiritual songs. Maka-Diyos na mga awitin. Makalangit na awitin. So, yung songs nito, it should contain lyrics from the Bible. Kaawit tayo ng para sa Panginoon. It is an affirmations about God and His deeds upon our lives. Note po natin yan, ang focus ay sa Panginoon, hindi sa atin. Every time that we sing for the Lord, ang focus ay para sa Panginoon, hindi para sa atin. Third, giving thanks. Be filled with the Holy Spirit. Sing by singing, making music, and giving thanks. Worship involves a verbal expressions of gratitude. Pag sumasamba tayo sa Panginoon, kasama dito yung verbal, yung pananalita natin, na ine-express natin yung gratitude o pagpapasalamat natin sa Panginoon. To God for the many benefits and privileges that He has granted to us. Binigay niya tayo ng pagpapala, di ba? Salamat po, Panginoon. Buhay ka pa ngayon, di ba? Amen? Salamat sa Panginoon. May lakas tayo. Amen? Thank the Lord. Awitan natin ang Panginoon dahil sa mga bagay na ginawa niya at binigay sa atin. At kung babasahin niyo po yung mga following verses and chapters diyan sa Ephesians, mga kapatid, you will note that being Spirit-filled affects all aspects of your relationships. Lahat ng aspeto ng relationship natin, pakikipag-relate natin sa magulang, sa kapatid, sa kaibigan, sa masters natin, sa employer natin, and employee natin, magkakaroon ng effect yan. If you are filled by the Holy Spirit, pag nakipag-usap ka sa kanila, you will be filled with the Holy Spirit, then you will have a good relationship with them. But worship is not just about music or songs. Tandaan po natin, pag sinabing worship, hindi lamang ito pagkanta. Hindi lamang tungkol sa awitin. Although, ang singing ay maraming beses na accompany with worship, ang pagkanta, laging kaakibat ng pagsamba, merong higit pa sa worship. Higit pa sa pagkanta. Mas higit pa doon. Ito ay yung ibig sabihin na coming to the church. Yung coming to the church. Tignan po natin yung ultimate pattern of worship. Romans chapter 12, verse 1. Sabi dito, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Sa New Living Translation yon. Ito yung famous sa New International Version na version. I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Romans 12:1. Tingnan po natin ito Nag-gets na ba natin? Giving thanks, praising God, and singing are all verbal expressions. Pagpapasalamat sa Diyos, pagpupuri sa ating Panginoon, at ano pa? Pagkanta, verbal expressions po yun, sinasabi natin. Worship, on the other hand, is an action that involves sacrifices. Ang pagsamba, ito po ay mga gawa na nangangailangan ng sacrifice. It involves sacrifice. Kasama dito, kaakibat dito. So, ibig sabihin, worship is sacrifice.
Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, worship is sacrifice. Worship is sacrifice. Sacrifice is giving up something in exchange for something more valuable. Sinabing magsasacrifice ka, nagsacrifice ako. Sinasacrifice ko itong something para sa higit na mas mahalaga. Halimbawa, bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Nakita niya, itong taong ito, no? Nakita niya na kapag wala siya sa pamilya niya, lagi siyang absent sa pamilya niya. Kasi yung trabahong ino-offer sa kanya, ang nangangahulugan nun, lagi siyang wala sa family. Yung kanyang mga anak, syempre maglalakihan yan. Kaya sabi niya, kailangan lumalaki ang anak ko, nandun ako. Tsaka yung asawa ko, kailangan ako. So, mas mahalaga sa kanya yung pamilya niya kaysa sa profession na inaalok sa kanya. Kaya sabi ni Kuya Jun Pelago, sorry ABS-CBN, hindi ko na kayo tatanggapin. Di po ba, no, Kuya Jun? Kaya tinanggihan ni Kuya Jun ang alok ng ABS-CBN. Kaya nagsara yun eh. Hindi, joke lang. Pero sa totoo, maraming offer sa abroad. Ang sabi ni Kuya Jun, pag ako umalis, baka pagbalik ko, wala akong authority sa mga anak ko. Baka hindi ko yung mapasunod. Sacrifice. Sacrifice for something that is valuable. More valuable. Marami tayong sacrifices sa buhay, di ba? May mga sacrifices. So, ang worship po, mga kapatid, it is a sacrifice also. Sacrifice. Without sacrifices, there is no legitimate worship. Tandaan niyo po ito. Without sacrifices, there is no legitimate worship. Kung walang pagsasakripisyo, walang tunay na pagsamba. Ang tunay na pagsamba, it involves sacrifices. Ang konsepto po ng worship in the Old Testament ay malinaw na nauunawaan ng mga tao noon sa Old Testament. That it is an act of sacrificial giving. Alam na mga tao sa Old Testament times na ang worship nila is an act of sacrificial giving. Talaga magsasacrifice ka. So, ililist lang tayo ng konti dito. List lang tayo dyan. So, in Genesis chapter 22, makikita po natin yung record ng kung paano po tinest ng Panginoon si Abraham. Tinest ng Panginoon si Abraham. So, ang sabi ng Lord sa kanya, ito yung command sa Genesis chapter 2. Sometime later, God tested Abraham's faith. Abraham, God called. Yes, he replied. Here I am, sabi ni Abraham. Take your son, your only son. Yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains, which I will show you. Sabi ni Lord sa kanya, Abraham, pumunta ka sa Mount Moriah. Dalin mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at i-offer mo siya sa akin as a burnt offering. Doon pa lang sa salita, susunugin talaga eh. Alam namang sunog yun ng hindi ka papatayin. So, papatayin talaga. So, dito, hiningi ng Panginoon kay Abraham na mag-sacrifice. Sino isa-sacrifice niya? Ang kanyang pinakamamahal na anak. Alam niyo mga kapatid, ang problema doon sa kalagayan ni Abraham, matanda na siya nung naianak si Isaac. Matanda na rin si Sarah nung naianak si Isaac. Malabo na po sila magkaanak. Malabo na. Parang that time, menopause na si Sarah, 100-year-old na kasi siya. Menopause na. So, hindi na siya magkakaanak. Tapos, ang hinihingi ng Panginoon, i-offer ni Abraham ang kanyang nag-iisang anak. Although, may usapin pa yung kay Ismael, pero mahal na mahal niya ang anak niya na ito. At kung in-offer niya ito, pag in-offer niya sa Panginoon, wala na. Tapos na, finish na. Ano po ang response? Anong response? The next morning, Abraham got up early. He saddled his donkey and took 2 of his servants with him, along with his son, Isaac. Then he chopped woods for a fire, for a burnt offerings, and set out for the place God had told him about.
Ano ang response? Pakitanong sa iyong katabi, kapatid, mag-response ka rin. Pansinin natin. Yan, tapikin niyo po ang inyong katabi. Baka hindi nag-response. Respond? Respond. Notice that immediately of his response, ito ba? Sabi niya ganyan, ganun pa rin. Alam niyo, napansin niyo si Abraham, kinabukasan, anong ginawa niya? Naglagay na siya ng mga gamit. Kinuha niya, sabi niya, ali kayo dito, kayong dalawa, sama kayo sa akin. Then, nagsibak na ng kahoy. Pagdating ng umaga, nangusap sa kanya ang Panginoon nung gabi. Pagdating ng umagang-umaga, nag-prepare na siya. Nakipag-argue ba siya? Pero Lord, tama ba sinasabi niyo? Sino po? Yung anak ko? Hindi ba pwede itong katabi ko na lang? Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, ikaw na lang daw. Instead of Isaac, Lord, ang dami ko namang servant. Hindi ba pwedeng kahit 5 na lang sa kanila i-offer ko? Pero hindi. Yung response ni Abraham kay Lord, immediate. Mabilis. Kapatid, pag inutusan ka ba, mabilis ka. Pag may utos ba si Lord sa iyo, mabilis ka bang tumugon? O you are always reclaiming? Reklamo ng reklamo. Reklamo na natin. On the 3rd day of their journey, 3 araw po yun naglakbay 3 araw. Sa unang araw pa lang, pwede na sabihin ni Abraham, kalayo-layo naman Lord. Nakakapagod. Naranasan nyo na po bang utusan kayo ng nanay ninyo? Nung bata ako, bahay namin katabi na ng bahay ng Nanay Bita. Bumili ka ng pandesal kay Aling Juana, doon pa, sa may tramo. O kaya dito sa kanto. Lahat ng mga dadaanan mo may aso. Nung panahon na yung mga kapatid, walang kabahayan. Pero maraming aso ang bawat bahay. Alam niyo yun, bibili ka ng pandesal, halos makakauwi ka, nakakaubos ako ng 3 pandesal, hindi sa pagkain ko, sa paghagis-hagis sa aso. Takot ako sa aso simula noon Hahagisan ko yung aso. E di pag bumabalik ako ngayon, lalo sila lumalapit. Hagisan ko na malayo. Siyempre, hindi ko naman iniisip na mabait sila sa akin dahil pinapakain ko. Bawat lapit nila, isip ko, kakagatin ako. Pero, wala akong magawa Pag inutusan ako ng nanay ko alam nyo naman, di ba, ako pinakagwapo sa aming magkakapatid. So, ako talaga ang pupuntahin. Nag-iisa kasi akong lalaki Immediate. On the 3rd day of their journey, yes, they traveled for 3 days through a rugged roads. Ano yun Wala namang kalsada dun Oo. Mainit pa. Papunta sa mountain, mainit. Pero si Abraham, 3 araw nag-travel just to obey God. Grabe no? Hindi ko alam mga kapatid. Pag ikaw ba sinabi ng nanay mo, mahina ang tubig, mag-ipon ka anak. Kakaganong ka na. Tapos nagising ka na. Sabi ng nanay, hindi ka nag-ipon? Pinatay ko na nanay. Tagal-tagal ng tubig. Di ba? Ilang oras pa lang, inip na tayo. Meron bang ganun dito? Sabi nung isa, ako sana, pastor, pero tinatabad ako magtaas ng kamay. Kinatamaran lahat. Abraham, look up and saw the place in the distance. Pagtingin niya ganun, Mount Moriah. Mount Moriah. And was still a long walk up to the higher portion of the mountain. Aakyatin pa pala. Akyat pa. Itong next verse na to will show you Abraham's initial faith in God. Tingnan natin. Stay here with the donkey, Abraham told the servants. The boy and I will travel a little farther. We will worship there, and then we will come right back. Tingnan nyo, sabi niya, we will worship there. Tapos babalik kaming dalawa. May faith na siya na babalik siya kasama si Isaac. So, siguro siya that after the worship, both of them will come back alive.
Yun po ang tinatawag na pananampalataya. Pag may inutos sa iyo ang Panginoon, kapatid, sumampalataya ka lang. Maniwala ka, tama ang inuutos ng Panginoon. So, alam nyo na yung rest of the story. Alam nyo na yun, yung history na ito. So, nung sasaksakin niya na yung kanyang anak, sumigaw ang anghel, Abraham, Abraham, huwag mong sasaktan ng bata. Nakita na ng Panginoon ang iyong katapatan sa kanya at yon binigyan siya ng isang ram na i-offer sa Panginoon. So, kung hindi nag-intervene ang Diyos kay Abraham, maaring kompleto na yung command to sacrifice Isaac na isakripisyo niya. Nakita niyo po ba yung pattern dito? Yung pattern niya? When God instructs us to do something or ask something from us, even the only thing that we value most, kahit yung pinakamahalaga sa atin mga kapatid, out of love for Him, we must obey. Kung mahal mo si Lord, ang nag-iisang response lang ay ang sumunod. Kung mahal mo siya. Immediately, completely, without question and complaints. Ito po ang paraan para sumamba sa Panginoon. Immediately, completely, without questions and complaints. Ka na magtatanong-tanong kay Lord, bakit Lord? Bakit sa dinami-dami ito pa? Bakit Lord? Bakit ako pa? Bukas na lang Lord. May gagawin pa kasi ako eh. Nagdagan pa natin in relation to parentings. Kung ganun yung gusto ng Diyos sa atin, then we should also expect the same from our children. Di ba? Halimbawa, pag sinabi natin sa mga anak natin na gawin yung ganito, gawin yung ganyang bagay, ina-expect natin na ang tugon nila immediately and completely without questions and complaining. Diba pag may inutos ka, anak, gawin mo nga ito. Anak, gawin mo ito. Anong ina-expect ninyo? Ang gusto ninyo, di ba? Sumunod yung anak ninyo. Huwag nang pa-delay-delay, huwag nang bukas, huwag nang mamaya. Yung ang dami-dami pang tanong, bakit nanay? Bakit ko ito gagawin? Basta sumunod ka na lang. Di ba ganun ang gusto natin sa mga anak natin? Well, may magandang balita po ako sa inyo. Ganun din ang gusto ng Diyos sa atin. Kung gusto mo sa anak mo yan, ganun din gusto ng Lord sa iyo. Kung gusto mo naman sa anak mo, anak, kung maisipan mo lang, tapon mo basura. Pero kung maisipan mo lang, kung ayaw mo, wag. At your convenience, anak, ha? Kung medyo mabigat-bigat yung kamay mo, hindi mo maitas, okay lang yan. Hindi tayo ganun, di ba? Anak, pag nagugas ka ng plato ha, kung maisasama mo yung kaldero, okay lang. Kung hindi naman, okay na okay. Ganun ba tayo? Hindi naman tayo ganun, di ba? Yung story ng Genesis chapter 22, ipinasa-pasa na po ito ng mga tao sa Old Testament from generations to generations to generations. Nalaman na nila na yung pananampalataya ni Abraham, nagkaroon ng sacrifices si Abraham. Willing si Abraham mag-sacrifice for his worship and faith to the Lord. At itong pagpapasa nila ito, it was passed from generations to generations. Hindi lamang sa Hudyo, pati sa mga Muslim. Kasi kinikilala ng mga Muslim si Abraham. Kinikilala ng mga Muslim si Isaac. Kinikilala nila si Ismael. Lahat ng mga Bible characters na nasa Old Testament, kinikilala ng mga Muslims. At alam ng mga Muslim, alam ng mga ibang mga mananampalataya, alam ng mga Kristiyano, alam ng mga hindi mananampalataya kay Yahweh, that if you want to worship God, you need sacrifice. You need to sacrifice. Alam nila ito. Common knowledge that worship involves acts of sacrifices. Tingnan po natin, tingnan nyo nga yung mga Muslim, ang commitment nila, ang tindi. Yung mga suicide bombers, di ba? Pag sinabing, kailangan mo magsakripisyo para kay Allah. Anong gagawin ko? Ikaw ang napili para magsuot nitong vest na ito. Suicide bomber yun. Kapag sa kanila, yung buhay niya is a great sacrifice. Just to praise God. Just to praise Allah. Sa kanila yun.
Nakita kasi nila that si Abraham, kahit anong mahalaga sa kanya, willing siyang isacrifice sa Panginoon. Hindi lang sa Hudyo, pagiging sa Muslim, pati sa iba. Ang main point of worship begins with a total turnover. Ang tunay na pagsamba, it begins with a total turnover of your entire being to God as a living sacrifice. My brothers and sisters, I beseech you, sabi ni Pablo, to offer your lives as a sacrifices to the Lord, holy and pleasing to the Lord. Di po ba? Ang pagsamba talaga sa Panginoon, nagsisimula po ito sa total turnover of your entire being. Yung pagbabago lahat. Mula sa isip, sa puso, sa kilo, sa pananalita, lahat magbabago talaga. Kaya hindi po pwedeng may part tayo na Kristiyano tayo, may part tayo na hindi tayo Kristiyano. Hindi po pwedeng ang pagsamba depende sa mood natin. Tinatamad ako. Hindi po pwedeng ang prayer time natin dumedepende sa ano. Magpapasalamat ka lang kay Lord pag masaya ka. Kaya nga yung mga nag-special number dito sa atin sa church, mga kapatid, thank you for your service to the Lord. Pero may I just remind all of you, hindi kayo kakanta lang kapag masaya lang kayo. Kahit na dumadaan kayo sa problema, sa pagsubok, kumanta kayo sa Panginoon. Kahit nasasaktan tayo, sumamba tayo sa Panginoon. Sacrifice yan eh. Kaya pag magkaaway kayo mag-asawa, wag ka mawawala sa church. Huwag mo sasabihin na magkakasala lang ako pag umattend ako sa church dahil masama loob ko. No, sacrifice mo nga yung feelings mo eh. Magkaaway kami mag-asawa, pero kailangan kong i-let go tong feelings ko. It's a total turnover. Aligtarin mo na, baguhin na. Turn over your entire being to God. Each time we give up anything in exchange for what will please God, that is considered worship. Sa bawat sandali na ginigive up natin yung something and anything sa buhay natin, kapalit na para mapasaya natin ang Diyos, ang tawag doon, worship. Worship. Say no to evil and say yes to God. Say no to evil and say yes to God. Hindi gusto ni Lord to, itong gagawin ko, ayoko na rin to. Kasalanan sa harapan ng Panginoon to, hindi maganda to sa harapan ng Panginoon, hindi ko na gagawin ito. Itong pamumuhay kong ito, hindi tama sa harapan niya, tatalikuran ko na ito. Say no to evil and yes to God. Kapag pinili mo yung mga bagay nito, you say no to sin and live a holy life. That is worship. Sasabihin mo sa kasalanan, ayoko na sa'yo. Gusto ko na mabuhay ng may kabanalan. That is worship. Pag pinili mo itong mga bagay na ito, say no to evil and yes to God, you will spend time with God instead of your gadgets. And that is worship. Di ba kasama sa ating fasting? Huwag muna tayo magpa-entertain sa mga social medias. Pakita natin kay Lord, kaya nating bitawan to. If you say no to evil and yes to God, it means pinipili mong mag-spend ng time with God rather than spending your time with your gadgets, mobile games. Pinupuyat ka pa ba ng mobile games mo? Tapos pagdating sa worship celebration, antok-antok. Pag pinili mong sabihin na say no to evil and yes to God, ibig sabihin you choose to forgive an enemy instead of retaliating. Ibig sabihin, pinipili mong patawarin ang mga nagkasala sa iyo, imbis na gumanti sa kanila. Ang tawag doon,
worship. Lord, pinapatawad ko na po sila. Binibigay ko na sila sa inyo. Hindi na ako gaganti, hindi ako magsasalita ng masama. And that is worship. Worship. When you give to someone who needs instead of buying something for yourself, that is worship. May gusto kang bilhin para sa sarili mo, pero nakita mo yung tao na yun. Kawawa naman siya. Mukhang di pa kumakain. Bis na bibili na ako ng bibili ako ng milk tea para sa akin. Ako naman pang ko lang yun. Pampaano ko lang, refresh lang. Kumain naman ako. Bilang ko na nga lang siya ng pagkain, bigay ko sa kanya. Di po ba? If you buy something for the needy, pagka gumastos ka, imbis na ginastosan mo sarili mo, ginastosan mo yung ibang tao, that is what we call worship. Nagsasacrifice ka. Hindi naman natin ikamamatay yun, di po ba? Hindi rin naman kawalan sa atin. Because we choose to worship God. Makikita niyo mga kapatid, worship is an action. Ang worship, it is an action. It is not just about saying something na, hallelujah, praise the Lord. Hindi lamang pagkanta, hindi lamang pagtaas ng ating mga kamay, hindi lamang pagtalon, pagpalakpak. It is not about attending church and participating in a loud singing and dancing. Ang worship, hindi lamang ito yung pagpunta ninyo sa church, pagkanta, pagsayaw, paglundag. Hindi lamang ito. It is about giving up something that is very precious to you. Ang tunay na pagsamba, pagbibigay mo sa Panginoon ng pinakamahalaga sa iyo. Pag pumupunta ba tayo dito sa church, ano ba yung binibigay natin pinakamahalaga sa atin? Unang-una yung oras natin. Gusto mo pang matulog, di ba? Monday to Saturday, pagod at puyat ka. Sunday ka na lang matutulog, but you give it to the Lord. That is so precious to you. Halagang mahalaga yan. Worship is a lifestyle. Mga kapatid, principle pa lang tayo. Haba nito, no? Huwag kayong mag-alala. Kahit matagalan tayo dito, may kakainin tayo mamaya. Amen? Andito. Santa Sen. Malakas makabusog yan. The principle is this. Worship is a lifestyle that requires sacrifices. Worship is a lifestyle that requires sacrifices. Pakisabi sa iyong katabi. Worship is a lifestyle that requires sacrifices. Ito po ay isang uri ng attitude. Attitude ito that says, what honors God is more important than anything else. Pag-uugali ito ito yung dapat takbo ng ugali natin. Ito yung principles dito. What honors God is more important than anything else. I will give Him anything, even my most precious possession, because He deserves it. And I will not do anything that will cause me to offend Him or hurt His feelings. Ito dapat tayo. I-honor natin si Lord sa pamamagitan ng mga mahalagang bagay sa atin. Itong dapat nating binibigay sa Panginoon. That is the principles behind worship. Kung ano yung makakalugod sa Panginoon, ibibigay ko. Kahit napakahalaga sa akin, ibibigay ko ito sa Panginoon. I will give Him anything. And I will not do anything that will cause me to offend Him or hurt His feelings. Hindi ako gagawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ni Lord. Pag nagmura ka, na-offend si Lord. Pag may ginawa kang masama sa kapwa mo, na-offend si Lord. Kaya, huwag kayong maniwala doon sabi nung kanta na, hanggat wala ka man tinatapakan tao, di ba? Sige lang, sundin mo lang gusto mo, hanggat wala kang tinatapakan tao, wag lang taong isipin natin. Pinakamahalaga, isipin natin si Lord. Hindi ka nga nakaka-offend sa ibang tao. Pero na-offend naman si Lord sa ating mga words, actions, and mentality. Di po ba?
yung feelings natin. So isipin natin ito. Kung tayo ba'y nakaka-offend kay Lord, that is the principle behind worship. Tama mga kapatid, it also involves singing, praising, and giving thanks. Ang pagsamba, pagkanta, pagpupuri sa Panginoon, pagsayaw, pagtaas ng kamay, alam nyo, kaya natin gawin yan kahit saan. Pwede nyo po bang gawin kahit saan yun? Naglalaba. Pwede ka bang kumanta? Yes, pwede ka kumanta. Habang naglalaba, habang nananahi, habang nagluluto, pwede ka mag-pray. Lahat ng yan pwede natin gawin. Pero ang tanong, kung kaya naman pala natin gawin, bakit kailangan pa natin pumunta sa church? Di po ba? Pwede naman pala. Pwede at the comfort of your home. Pwede ka naman palang kumanta. Sumamba sa Panginoon. That is worship also. Why attend a worship celebration kung pwede naman pala kahit saan? Mga kapatid, tandaan po natin, when we come together as a church in corporate worship, ang tawag po dito, corporate worship. Pag pumupunta tayo dito as a church, mas marami pong chance na na-express natin ito sa mas malawak at meaningful way. Mas malawak at meaningful way. Take note natin, ang early century church, they worship together. Nag-worship sila sama-sama, di po ba? There is something in corporate worship that we do not get when we just worship by ourselves. Merong bagay na nadudulot sa atin ng pagsamba ng sama-sama. Pag magkakasama tayo, may mga dinudulot yan. Ang tawag dyan, it is the element of being inspired by each other's presence. Yung nandito ka pa lang, blessing ka na. Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, pag nananambahan tayo sa Panginoon, yung presence mo pa lang, blessing na. Kahit maraming beses, paglilingyon ko sa'yo, tulog ka. Totoo naman yun, di ba? Alam niyo po ba mga kapatid na blessing kayo pag nakikita? Ako, sa akin personally, pag nakikita ko po kayo, blessing kayo. Nakaka-encourage po kayo. Nakaka-encourage kayo. Kapag wala po kayo, nakakapag-alala. Totoo, nakakapag-alala. Kasi ang tanong mo, bakit kaya wala sila? Okay lang kaya sila? Yun yung, mag-aalala ka talaga eh. Kung mahal mo kasi yung isang tao, hahanapin mo yun, di ba? Kung hindi naman kayo mahal, bahala na kayo sa buhay ninyo, di ba? Pero pag hinahanap, mahal po yun. Dalawa lang naman ng bagay kung bakit hinahanap ang isang tao eh. Una, mahal. Pangalawa, may utang. At kaya nawala si ganito? May pangatlo pa ba? Meron pang may pinag-usapan. Ba't wala si ganito? Usapan namin ganyan no? Okay? Mga kapatid, yung presence niya palang blessing na. Kaya please, let us bless one another. Pagpalain natin bawat isa sa pamamagitan ng ating presence. Amen? It is also the chance to see other people's needs. Kapag nagsasama-sama tayo, ito rin yung chance para makita natin, ano ba yung pangangailangan ng kapatid ko? Pag nakita mo yung isang kapatid natin, kumusta ka? Kumusta? Kaya kapag nagkumustahan mga kapatid, pwede kaya tayo maging honest with one another? Honest sa isa't isa? Pag sinabi sa'yo, kumusta ka? Sabihin mo talaga, eto gutom. Pwede ba yun? Okay lang po ba yun? Pwede bang walang sasabi ang kapal naman ng mukha nito, kinumusto ko lang, sabi gutom? Walang gano'n, no, mga kapatid. Pagkat, alam nyo, may mga kapatiran tayong, they are suffering inside. Sobrang suffering yung pinagdadaanan. Kahit tatanungin mo na, kumusta? Okay lang. Okay lang. Hindi ba pwedeng maging honest tayo with one another? Kasi ang way of worship natin, pag nag-gathering tayo sama-sama, ang isang mentalidad natin is to look for someone na pwede nating tulungan.
Kaya pag tinanong ka, kumusta ka kapatid? Eto, 3 araw na ako di nakakatulog ng ayos. Di ba makakatulong ka doon? Pwede mo siyang ipanalangin? Pwede ka mag-suggest? Eto, mabigat yung pagsubok pinagdadaanan ko eh. Pwede tayo maging tapat sa isa't isa because we want to be a blessing. Amen? Amen? Wala kayo. Ayaw nyo. Hindi. Amen? So, chance natin yan to work. But when you move out of your comfort zone, you will be able to see the needs of others. Huwag po tayo sa bahay lang. Yung mga kapatid natin na nasa online, praise God, nasa online sila kasi malayo sila. Pero kung dito lang kayo sa paligid, bakit kayo nag-online? Huwag kayong mag-online. Halimbawa, ang regular po natin dito sa online natin, si Nanay Nora, si Tito Danny, sino pa nakita ko kanina? Yan. Kaya pagka nag-online po kayo, nandyan lang kayo, wag po nami-miss niyo yung blessing. Kaya punta tayo sa church, okay? Para kung may problema kayo, matutulungan kayo. Kung wala kayong problema, makakatulong kayo. Maganda po yun. So ito yung practices natin. Nandyan pa po ba kayo? Grabe, 11:21 na. Ang haba kasi nito. Ayoko namang ma-miss. Amen? Kaya natin ma-miss ito. Practice. Ito yung practice sa dulo na. Here are the ways to practice this principle. Ano yun? Regarding yourselves. Pagdating sa sarili natin, pa-practice natin ng worship. Worshiping God. Live a life of worship. Kapatid, mabuhay ka ng pamumuhay na sumasamba sa Panginoon. Huwag mong iisipin na nabubuhay ka lang para magpakasaya. Happy-go-lucky lang. Gagawin ng lahat. Sumaya lang ang sarili. Hindi po. Do you know why God created us? To give glory to the Lord. Pag hindi natin nagawa yun, na-miss natin yung purpose ng ating buhay. Tapos pagdating mo sa langit, yun din ang i-require sa atin ng Panginoon to worship Him. So, ang buhay natin dito sa lupa, whether mabuhay ka ng 100 years, it is actually a rehearsal. Rehearsal for eternity. Kung hindi ka masasanay ngayon dito, mamuhay ng nag-worship sa Panginoon, dalawa yan. Baka hindi ka mapunta sa langit, o baka pagdating sa langit, maboard ka. Number 2, regarding yourself, always sacrifice evil for good. Kung anong masama, isakripisyo natin yan, bitawan natin yan. Masama ito, ayoko nito. Para ako sa kabutihan. Amen? Para sa kabutihan. Pangatlo, surrender everything that God asked from you. Surrender everything that God asked from you. Baka may hinihingan na si Lord. Baka kinokonsensya ka na. Baka binubulungan ka na ng Banal Espiritu. Suko mo na yan. Tigilan mo na yan. Suko mo na sa Panginoon yan. Number 4, ask God to reveal in your heart the things that needs to go. Those things that hinder your proper fellowship with God. Meron bang mga bagay na dapat mawala na sa buhay mo? Huwag mo sasabihin tong asawa ko, pastor. Hindi na yan. Kasama mo na yan sa buhay. May mga bagay na dapat mawala sa atin. Kinauhumalingan, bisyo, mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos. I-sacrifice mo na yan. Yan ang dapat gawin para sa sarili. Sa daily exercise natin, start each day with a quiet time with God. Sacrifice din po ito. Alam niyo ba ang prayer time, sacrifice din? Mahirap kayang manatiling gising, lalo na sa gabi. Pati umaga, Bible school kami. Bago mag-alis 5, iniikot na yung tubo doon sa loob ng rim, ng gulong. Biglang hampas na, tang! Papabalikwas ka na kasi katabi lang yung mga dormitories eh. Ibig sabihin nun, you have 15 minutes para mag-wash up. Refresh ka, bangon ka. Pag tumunog uli yun, dapat nakaupo ka na. Whether in your bed o doon sa upuan, sa table, nagde-devotion ka na. Sakripisyo. Marami sa amin tulog. Hindi ka pwedeng matulog, iikutan ka ng monitors. Pag napansin ka ng...
Magigising ka, may papel ka doon demerits, 15 demerits. Ang kaso mo, sleeping while devotion. Sakripisyo. Pero alam niyo mga kapatid, marami akong nabasa sa Biblia during my devotion sa loob ng Bible School. Hindi ko ine-expect na kapag ka in real life, nakakwentuhan, naaalala ko. Kasi nabasa ko yun eh. Kailangan mo kasing basahin ng Bible from cover to cover during your stay in the Bible School. Lumalabas, kahit regular mo lang binasa without any intentions na i-memorize yun, lumalabas. Ay, alam ko nga yan ah. Alam ko yung kwento niyan ah. Start each day with a quiet time with God. Sing praises to Him throughout the day. Kanta po kayo ng kanta. Wag puro secular songs. Kumanta rin po kayo ng mga Christian songs every day. Sacrifice some pleasures in order to read your Bible and pray. Mga kapatid, nasa kalagitnaan po tayo ng ating 21 days of prayer and fasting. Mag-sacrifice po tayo. Sacrifice tayo. Tinaon talaga ito kasi birthday ni Sister Joanne. Para wala nang i-expect. Pero mag-sacrifice tayo. Huwag ka munang kumain. Huwag na munang manood ng TV. Huwag munang bumabad sa social media. Kailangan po natin, kaya hindi natin totally binawal po ang paghawak ng cellphone sa actually kahit naman ipagbawal, nasa sa inyong decision, di po ba? Pati sa fasting, nasa sa inyo pa rin kung sasama kayo eh. Pero actually, that is your commitment to the Lord. Hindi po sa aming pastors. Pag sinabi niyo, Lord, magsasacrifice ako, magpa-fasting ako for your sake. That is my worship unto you. Ngayon, hindi natin binawal po yung kasama doon sa yung paggamit ng cellphone natin kasi kailangan natin makipag-communicate. Messengers, doon din natin sinesend ang mga prayer request natin. Pero ibinabawal na muna natin, dinidiscourage natin yung bumabad sa cellphone para magpa-entertain. Dahil ang gusto natin, makinig tayo ng messages of God by reading His words. Sacrifice some pleasures in order to read your Bible and pray. Live a life of gratitude. Mamuhay ng buhay na nagpapasalamat sa Panginoon. Stop complaining. Pagod. Pagod ng buhay. Ito na naman, gigising na naman, magtatrabaho na naman. Stop na yan. May trabaho ka, praise God. Ikaw nga, buti nga ang problema mo, may pagod ka sa trabaho mo, yung iba walang trabaho. Thank Him for the blessings that have come your way. Nagpasalamat ka na ba sa Panginoon, kapatid? That's your worship. Thank the Lord. Always thank the Lord. Thank Him also for the trials and for the way that you have overcome them. Pasalamatan mo ang Panginoon. Ako na, ang pinapractice ko, sa bawat trials na dumadating, sa bawat na pagsubok, bawat sakit. May mga nararamdaman tayong sakit sa hindi sa physical, sakit sa emotions, sakit sa damdamin. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Ang lagi ko sinasabi, thank you po Lord. It means promotions. Susunod na yung promotions pag napagtagumpayan ito. Amen? So you thank the Lord for the trials. So regarding the church, kapatid, anong dapat practice natin about worshiping God? As a church, block all your Sundays schedule. Lahat ng schedule nyo ng Sunday, i-block out nyo na. Sunday, Sunday, Sunday. Di ba sa kalendaryo? Sunday, Sunday, Sunday. Tanggalin ko na lahat ng activities ko dito. Alisin ko na. Hindi na ako tatanggap ng mga schedules ng kahit ano pa man for Sundays. Why? I will use it for the Lord. Ito yata ang isa sa pinakamahirap sa inyo. Kasi marami po sa atin mas tumatanggap ng gala, ng events, pag Sunday. Well, worship is a sacrifice. Sasaya ka kung gagala ka, pero it will happen on Sunday. Sa sakripisyo ko na tong kasiyahan ko. Because I want to worship God. Ewan ko po sa inyo. Naririnig nyo na ito. Nasa mga kamay nyo to. But as for me
and my family, simula noon hanggang ngayon, lilingkod kami sa Panginoon. Masama man ang loob namin, may problema man kami, basta't kami sasamba sa Panginoon. Sasamba sa Panginoon. Block all your Sundays. Make it a top priority. A non-negotiable schedule. Marami nga po sa atin, umaga lang na-attend eh. Pero ang design ng church pala, whole day sila magkakasama. Tanungin niyo po yung na-attend sa Evergreen, tsaka sa Young Adults. Yung buong maghapon na nandito kami, ang saya-saya. Ang saya-saya talaga. Napakasarap ng pakiramdam. Uuwi sa bahay, fulfilled. Pero may mga tao na magsasawa doon. May mga tao magsasawa. Pero ang dalangin ko, hindi natin kasawaan makipag-fellowship with other believers. Hindi tayo magsawa sa ginagawa natin para sa Panginoon because it will be our worship to the Lord. Ang sabi ng Hebrews chapter 10:25, "And let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near." Malapit nang dumating ang Panginoon. Magpalakasan na tayo sa isa't isa. Tulungan natin isa't isa. Gabayan natin ang isa't isa. Realize natin that the encouragement and the spiritual sustenance that you get from attending a corporate worship cannot be compared to any income that you may earn from your work on that day. Ano ibig sabihin nito? Yung makukuha mong benefits sa corporate worship, sama-sama tayo, pagsamba sa Panginoon, hindi malalampasan ng susweldohin mo pag nagtrabaho ka. Hindi kayang tapatan ng kikitain mo na any transactions. Mas malaki pa rin tong benefits na ibibigay ng Panginoon sa atin. Kahit na holiday pa yan, kahit na double pay pa yan, I'm telling you, marami na akong nakita. Sinasakripisyo nila. Nagtitinda sa palengke, araw ng linggo ang pinakamabilis sa palengke. Pero ang sabi, basta tayo, nasa church tayo, araw ng linggo. O ngayon, ano sila? Di ba sila yung mayayaman ngayon? Sila yung nagdi-dictate sa makikipag-transact sa kanila. May gusto makipag-transaction sa'yo? Doon tayo magkita sa church. Kung talagang gusto mong bilhin itong item na ito, sa church tayo magkita. Pag sinabing hindi natin ko-close ang deal kung hindi ka sisipot na linggo, hayaan mo na. Sino ba yung song na na Chariots of Fire? Alam niyo ba 'yan? Ting 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 tan 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 tan, 'di ba? I rise up to worship. Alam niyo 'yon, athlete 'yun. Doon nagsimula yung movie Chariots of Fire. Athlete siya, marathon, track and field. Yung Olympics gagawin ng Sunday. Pero sabi niya, I cannot compete on Sunday. I cannot compete on Sunday. Di siya tumakbo. Pero ang Panginoon, pinagpala siya. Hanggang ngayon yung story ng kanyang sacrifice na ikukwento pa all over the world. Regarding the church, as a church, ano dapat practice natin? Keep an eye for those who are in need and be ready to sacrifice for them. Tignan niyo po yung mga katabi natin, baka nangangailangan siya. Be ready to sacrifice para sa kanila. Baka siya walang pamasahe. May pamasahe ka ba? Sabihin mo nga sa kanya, kapatid, may pamasahe ka ba? Etong natitira ko 50, tag 25 tayo. Di ba? Hindi tayo pupunta lang dito na wala lang tayong gagawin, wala tayong tutulungan. Ito yung last natin. Idagdag natin to. Each time you sacrificially give, you give a little of your selfishness away. Sa bawat sandali na nagbibigay kayo, ipinamimigay ninyo yung pagiging makasarili ninyo. Natin. Sa bawat sandali na nagbibigay ka,
kasama doon na ipamimigay mo na yung pagiging makasarili mo. Nawawala yung pagiging makasarili. The happiest people are not those who can collect as much money and things as they can, but those who willingly share for the needs of others. Ang pinakamasayang tao ay hindi yung mga tumatanggap. Ang pinakamasayang tao ay yung nakakapagbahagi. If you want to worship the Lord, it involves sacrifice. Sacrifice natin. Pasalamatan natin ang Panginoon. Amen?